Ikalawang Juan Kapitulo 1, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Jesu Kristo na anak niya, ang pagpapala, habag, at kapayapaan. Ang katotohanan at ang pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang ang ilan sa iyong mga anak ay namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa iyo na mag-ibigan tayong lahat. Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandiraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesu Kristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandiraya at laban kay Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mo alang saysay ang aming pinagpaghiran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinumang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Panghuling pananalita. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta dyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae.